lahat ng mga ka-journey sa apat na sulok ng daigdig. Welcome po dito sa ating programa na Sharing Hope Today with Rose and Dulce. Ayan, paulit-ulit na lang ako sinasabi, pero wag po kayo mag-alala. In the absence of our sister Dulce, ay sinisika po namin na makapag-invite kami ng mga ordinaryong tao na pwedeng mag-share sa atin ng mga journey rin nila sa buhay na kung saan meron din tayong matututunan sa kanila. Ayan, ngayong araw na ito ay mapalad din po tayo. Muling mapalad tayo. Dahil magiging bisita natin ang isang deacon ng church at head siya ng mission ministry ng Blessed Church sa Cavite City. No? Pag-uusapan po namin ang kanyang pinagdaanan patungkol sa anxiety and depression at kumbaga parang paano niya natagpuan ang kapayapaan at ano yung sikreto nun, okay? Kaya please welcome our guest life journey sharer for today. Walang iba si Brother Orlando Aton. Good morning po, ka-sharing hope. It's a blessing po na maging guest dito sa ating episode. Talagang truly God is sovereign and He is so almighty. Yan. Ang title ng anong episode namin ngayon is Conquering Fear, The Road to Peace. Ayan. Wow. Paano niya na-conquer ang kanyang takot. Actually, bago po kami nag-umpisa, inaatake na po siya ng takot. Yung bang kahit na malayo ko sa kanya, nararamdaman ko yung kaba niya. Pero chill-chill lang tayo dito. Walang masyadong seryosong usapan. So, alam po naman natin na sa mga panahon, lalo ng panahon ng pandemic, ito lagi po ko sinasabi na kaya may Sharing Hope Today ay dahil sa produkto rin ito ng pandemic na maraming tao ang wala ng pag-asa, namakayan, kumbaga parang inatake ng anxiety, ng depression, and they end up getting their own lives. No? Parang kitiin na lang, magpakamatay na lang. And because of that, may season na parang ang taas ng suicide cases. Kaya sabi namin, paano kaya kami makakapagbigay ng pag-asa sa mga taong hopeless na naniniwala kami na dumating sila sa punto ng pagpapakamatay para, alam mo yung takot mabuhay, takot na nawala ng trabaho, takot na sa pag-aaral nila, di ba? Tapos sa negosyo na sara kasi, di ba? So lahat yun, nag-pile up yun. Hindi sila sanay na ma-encounter ng ganun sa buhay nila. Kaya ang nangyari, ibang solusyon yung nagagawa nila. So marami rin ang nawala sa sarili. No? Hindi nga nagpakamatay, pero nawala sa sarili yung bait. Dahil hindi nakayanan ng isip nila kung paano susolusyonan ang sitwasyon nila. Dahil yung lifestyle nila, iba tapos naging iba na naman ngayon. Kaya in short, parang yung anxiety na yan, naging very famous ba na sinasabi, at saka yung depression. Pero naaalala ko, merong isang pagkakataon na yung susunod kasi nating guest, naging speaker din siya, no? Parang title ng kanyang hindi naman seminar, kundi parang teaching niya is, ayoko na sa earth. Okay. Kasi parang nagkaroon ng overuse yung word ng depression at anxiety. Akala nila pagka wala kang gana na kumain, malungkot ka, dinidefine nila yun as depression. Pero iba yung definition talaga. Pwedeng malungkot ka lang, pwedeng nangungulila ka lang, pwedeng kahanap ka ng jowa, wala kang makita, akala mo lang depressed, pero nalulungkot ka lang. Diba? O kaya nanghihinayang ka sa panahon. Pero hindi pa talaga yung totoong anxiety. So, mas maiintindihan natin yan sa susunod nating bisita. Kaya ngayon, Orlando, Kantan, thank you for the opportunity na ma-share mo sa amin yung journey mo patungkol sa anxiety. No? Ano ba yung kakaibang pinagdaanan mo? Paano mo nasabi na pag sinasabi mong ina-atake ka ng anxiety, ano yung pakiramdam? Paano mo siya dinidefine? Ikaw? Ayun.
Actually po, sa umpisa, hindi ko siya ina-acknowledge as anxiety. Kasi parang, ang dating po sa akin nun parang natural lang, kinakabahan lang ako, something is wrong, happening sa buhay ko. Pero nung nagkaroon po ng mga series of events na kung saan patuloy yung pag-palpitate mo, yung kinakabahan ka, tapos non-stop yung mga pumapasok sa isipan mo, nahihirapan kang matulog, tapos stress ka pa sa work. So parang nag-pile up po yun, then I realized this is something na kailangan ng attention. Na-diagnose ka ba? Hindi po ako nakapagpa-check up, pero I could say na anxiety na po yung nararamdaman ko. And hindi po siya nag-start as actual anxiety. So from smallest thing, pataas ng pataas po, hanggang sa maramdaman ko yung depression. Ano nag-trigger? Bakit mo siya nararanasan? Ayun po, kasi ang depression kasi tsaka anxiety, magkaibang bagay po yan. Okay. Sobrang magkaiba sila. At yung nag-trigger po, kaya ako siya na-experience, is because, Dagdagan! ano po siya, Kasi kinakabahan ka eh. Sige, kung kailangan. nangyari siya inside the family. Yeah. So marami sa atin nakaka-experience ng anxiety, depression po. External causes. Kumbaga sa trabaho, sa negosyo, sa ibang tao. Sa relasyon. Pero experiencing it from the inside, sa loob ng tahanan mo, na kung saan dapat mas makaka-experience ka ng safety, security, and love. Pero acquiring that in that specific scenario, situation, is talaga napakahirap. So, ibig sabihin, na-trigger yung ganung pakiramdam mo dahil may nangyari sa pamilya. Yes. So, parang, mai-share mo ba? Mai-share mo ba? Kasi, pwedeng the reason why I'm asking, I know it may be too personal for you, pero ang sa akin lang, ang pinupunto mo kasi is pwedeng manageable ang mga stresses from outside force, no? Kumbaga, at work, business, church, pwede, di ba? Work, pwede, di ba? Pero pwedeng sa kanila, meron din silang confusion na gano'n. Yes. Na baka rin merong, lalo na nung nagdaang pandemic na yung tatay natin, di na makaka-provide ng gising kamukha dati. Or minsan, pag may namatay sa pamilya, lalo na kung yung attachment mo dun sa taong yun, merong tinatawag na separation anxiety. Hindi lang dun kundi kahit na kunyari may nag-asawa sa pamilya, yung babae, sa amin, no? Si ate, si kuya, mga asawa, pas ako maiiwan. Meron siyang nararamdaman na anxiety, separation anxiety. Pwede yun na nanggaling sa loob. O kaya naman yung nanay ka na nagkasakit, tapos you can no longer serve your own family dahil sa sitwasyon mo. Pwede yun. Yun yung pwede. Tama ba yung point ko? Kasi pwedeng doon ang gagaling na mas mahirap. Yun ang sinasabi mo mas mahirap. Yes po. Kasi normally, I'm not sure sa ibang experience ng iba, pero this is based on my experience. Kapag tayo may problema sa labas, ang una natin nilalapitan hinihinga ng tulong, yung mga kasama natin sa loob. So what happens Sa loob ng bahay? Nasa loob ng bahay yung problema mo at wala kang masyadong kakilala sa labas. So parang ang mangyayari, Loner ka ba? mag-dead ka. Hindi ka mabarkada? Loner po ako daw pag mabarkada, Talaga? taong bahay, kumbaga. So I started... ang mundo mo, bahay? Bahay, pag-aaral, pagbabasa ng libro. So talaga ako, indoor person. So wala akong kakilala halos sa labas. So nagkaroon lang po ako ng chance and opportunity to have circle of friends yung nasa Blessed Church po ako. So before that, sobrang loner. Talaga? Even with my family, sa father ko, sa mother ko, sa mga kapatid ko, hindi ako close sa kanila. Hindi ka close, pero taong bahay ka. Yes po, yun. Kasi ang ibang mundo ko nasa bahay ako. I have a lot of... Pero dito ka
factor. Okay. Kung bakit yung resilience ko, yung reaction ko pagdating ng problem na yung anxiety is hindi naging ganun katibay. Kasi wala akong foundation na nabuo to back me up doon sa situation na yun. So doon na-trigger yun kung Doon siya na-trigger, especially po, marami sa mga tao na nakaranas ng anxiety nung pandemic. Dahil malungkot sila, maraming nawala sa Ang kanila. pinakwento ko kanina. Ang nangyari naman po sa akin, after the pandemic, doon siya nagsimula. Kasi nung March 5, So bago lang to? Bago lang po ito, kasi nung March 5, 2020? 2020, Ah, bago yung declaration po ng lockdown sa lahat, namatay yung mother ko. Siya na lang yung natitira sa parents namin. Kumbaga, the support system relied on our mother. Tapos on that day, prior to lockdown, nawala siya. So that leaves me alone doon sa bahay. Kasi ako lang ang nakapag-aral, ako yung may work. Pero may mga kapatid ka? May mga kapatid ko ako. Tapos I have to support them. Panganay ka? Pangatlo po ako. Yung dalawa kong kapatid, meron na silang sariling buhay. Pero yung iba sa kanila, nakasupport din naman ako sa kanila. And then, ayun po, parang akala ko matatag ako all along. Pero yung nawala yung mother ko, nawala yung sense of security sa buhay namin magkakapatid. Especially sa life ko na parang, hanggang dito na lang ba ako, Lord? Parang, magkakaroon pa ba ako ng pamilya? Or do I have to stay here sa family na to na I am now responsible with? Kasi meron akong kapatid na bunso na nag-aaral, pasaway din. So parang, sa akin lahat, Sana hindi siya nanonood. ayan, sana kung nanonood ka ba, Kaya realize na, parang, I was put in a situation na hindi ako prepared totally. So I didn't know Wala ko, what to do. shock sa'yo eh. Then yung future ng family, yung future ko, yung future ng bawat kapatid ko, parang nag-fall down sila lahat sa akin. Paano ko sila maso-survive? Paano ko sila maso-sustain now that our parents are gone? Kumbaga parang sino na ang katuwang mo? Exactly po. Tapos, parang nanonood pa ako na ng movie, Pasad ko ang daigdig. So parang doon mo realize na parang, oo nga Lord, no, bakit ganito nangyayari sa buhay ko? Kasi in the first place, wala siya sa plano ko. Marami akong plano sa buhay na hindi naman yung included, pero in the nick of time, biglang nag-change yun eh. Baga na-push ka doon sa sitwasyon na yun. Yes, and super worried po talaga ako in terms of future and tomorrow. So parang totoo yung sinasabi na maraming tao ang nag-worry kung anong iyahatid ng kinabukasan sa buhay mo. And dumating po sa point na kung saan ayaw mo nang madatnan ng kinabukasan kasi the same problem, the same struggles, and the same worries ang i-experience mo. And that will make you in pain. And that will, yung anxiety mo, yung depression mo lalong lalala because kada araw na lumilipas, you will have to endure it. Pero how can you endure it kung in the first place, you have no one around you? Yung wala kang masasandalan, wala kang malalapitan, wala kang makausap. All you have is Christ. Parang ganun. Pero that time, ano mo na si Lord? Yes po, that time po, Christian na po ako. Praise the Lord, matatag sa kanya, sa pananampalataya sa kanya. Pero that does not exempt me po to doubt His existence. Kasi parang Kristiyano tayo, Lord, I read your word, I worship you, I pray to you, pero bakit in this time of trials, in this very season of trials, I could not feel you. So parang sa panahon na mag-give up na ako, bakit hindi kita, nasan ka Lord? Why are you far from me? Hindi kita ma-feel. So parang yung understanding ko ng faith, yung understanding ko ng sovereignty ng Lord, understanding ko ng kung paano siya in control sa mga situation, na nag-blur because of the current situations. Parang na-question mo yung Yes. yung character ni Lord na yun. And totoo po pala na dati, naririnig ko lang na kapag anxious ka, depressed ka, you tend to commit suicide. Nag-attempt ka? There I realized, totoo po pala talaga yun.
na kapag naka-experience ka ng stubbornness sa isipan mo, na parang non-stop yung mga pumapasok, yung input ng kaaway sa isipan mo. Na-experience ko po, the whole day, non-stop ang aking pag-iisip. Kahit anong distraction gawin ko, manood ako ng movie, magbasa, makipag-usap, social media, it's running in your head. Ano tumatakbo sa isip mo ng time na yun? What lies ahead? Yung future. Na paano mga kapatid ko? paano yung mga kapatid ko, paano kung mamatay na ako ngayon, or kinabukasan, sinong tutulong sa kanila. Weirdo ka. Parang gano'n po talaga, parang Oo. Yung imagination mo, nanganak. nagkaroon ako ng messianic parang consciousness na pag namatay ako, kawawa sila. Parang pag nawala ako, kawawa sila. So nagkaroon ako ng gano'n, parang I'm the only savior ng family na kailangan I have to endure everything. Para sa kanila. Ako yung huling-huling mamatay para sa kanila. Tapos, yung non-stop mindset na yun, kahit nasa work ako, continuous running siya. Even bago ka matulog, umiikot-ikot siya. Na-remember ko po 2:00 na madaling araw, gising pa ako. Dahil non-stop sa isipan ko yung lahat ng mga anxieties, yung binuwo. Parang ang nangyari sa'yo, naging busy yung isip mo sa kung ano yung mga bagay na wala pa naman. Yes, at ang malala po doon, hindi mo siya ma-control, hindi mo siya ma-stop na usually kapag may ginagawa tayo. Hindi mo tinry mag-pray? Nagpipray po ako noon. Pero sige siya? Tuloy-tuloy po siya. Kumbaga, pag tayo may ginagawa, ayaw na natin mong gawin, pwede natin i-set aside, then next gagawin. Pero siya po, kahit anong gawin mo, continuous siya. Kaya doon po dumating sa isipan ko. And the realization na kaya pala marami nagpo-commit ng suicide because of depression and anxiety. Yes. Because they want to kill or to stop kung ano yung tumatakbo sa isipan nila. Dahil po sobrang napakahirap. It's painful. It's so agonizing talaga. Torturing yung experience na po yun. Kaya if you experience that, rest assured, I understand you now. Pero I'm so blessed by the Lord kasi I've been protected. Na hindi ko man siya na-experience that time, pero behind the scenes, God has been protected. Pero nung panahon na yun, paano ka sa mga kapatid mo, sa mga kasama mo sa bahay, sa work mo, paano mo sila hinaharap? Anong klaseng relationship meron ka sa kanila? Sobrang aloof. Hindi ko sila kinakausap. I may provide for them, bibili ako ng pagkain para sa kanila. Pero lilipas ang isang araw na hindi kami nag-uusap. Nakasetlid lang ako sa loob ng bahay. Pag nasa work naman po, nandun ako sa loob ng office, hindi ako lumalabas. Ginagawa ko lang yung dapat kong gawin. And every time na may kakausap ko sa akin, yung ka-workmate ko, nakatingin lang ako sa kanya. Kumbaga, kahit anong advice siya ibigay niya sa akin, nakatulala lang ako sa kanya. Pero, naririnig mo pero hindi mo naiintindihan. Kasi busy yung mind mo sa iba eh. Naririnig ko, hindi ko na-absorb yung kanyang sinasabi. Kumbaga, gusto ko matapos na siyang magsalita sa akin. Gusto kong bilisan niya na. Pero, very obvious ka sa kanila na there's something going on or walang nakapansin kasi parang kasi kung loner ka na talaga so hindi ka naman machika tao. Kasi kung very friendly ka or machika ka, tapos pag tumahimik ka, mapapansin nila. Yes. Ikaw hindi. Yung sa work naman po kasi mga Christian sila, so may mga times na talaga comfortable kami, nag-uusap kami, nagkukwentuhan, nagbibiruan. Pero totoo po, napansin nila na nag-stop ako, na nag-lie low ako doon sa pagkakataon na parang may problema ba sa'yo, ano mo pinagdaraanan mo. Kasi napansin nila talagang nag-breakdown ako parang yung countenance ko parang nagbago, yung the way I speak with them, nagbago. Tapos, twice. Wala kang girlfriend nun? Wala po, wala. Kasi wala mag-care sa'yo nun. Kumbaga, you wanted to be busy around, pero busy yung isipan mo parang mas busy pa yung isipan mo. Pero wala kang sinabihan na
kahit sinong tao or best friend mo, kasi wala kang ng girlfriend eh, kung yung best friend mo ba, o pastor mo, o yung workmates mo na, wala kang nasabihan na, alam mo, may gumugulo sa isip ko na, meron ka bang gano'n? Wala po akong nasabihan until I voluntarily sent myself sa emergency room. Doon nila na-realize that there's something na nangyari sa buhay. Dinala mo sarili mo sa ER? Yes po. Dahil chinecheck ko yung heart rate ko noon, umaabot ng 120 to 150 heartbeat per minute. Eh, ang normal lang po, 85 to 90. Pero yung heart rate ko noon, buong maghapon, nasa 120 to 150. Talino ka rin, ano? Minonitor ko po yan. Tapos, yun yung time na, usually tayo pag may kausap, hindi mo na maririnig yung paligid mo eh. Pero ako may kausap noon, may music. Nililista ko sa sarili ko, naririnig mo yung heartbeat mo. At hindi mo lang siya naririnig mo siyang tumatakbo, racing heartbeats. Tapos doon ka na maka-experience na parang lalong tataas yung anxiety level. Kasi parang anytime, baka mamaya hindi ka na hindi na pumintig yung... Yes, saka anytime baka sumabog, parang nagkakain ka sa puso. So nagkaroon na naman ako ng additional fear. Kasi pagka mabilis, pwedeng tumataas ang pressure mo, di ba? So doon nila nalaman na sobrang stress and depressed ako that time. Kasi even the doctor ko, sinabi nila, chinek nila ako lahat eh. ECG Ano sinabi mo sa doktor na nung dumating ka sa ER? Sabi ko, ma'am, sobrang taas ko ng heart rate at namamanid yung aking katawan. Yung left arm. Hindi pa dapat nila ako asikasuhin nun. Kung hindi ako tumakbo sa loob ng emergency room. Kasi kung doon ka pa sa taas, pipila ka pa, papacheck up. Pero ako, kusa akong pumunta sa loob ng emergency room. At doon nila ako in-assist. Binipin nila ako 130, 170 yata ang BP ko. Tapos inasikaso na nila ako. Naglagay na sila ng ECG, wires, monitoring. Then check nila yung mga vital signs ko. Laking gulat ko, everything is normal. Wala daw history of heart attack, mga blood chems ko, okay lahat. Tinapain ako ng... Pero yung nung namamanid, sabi ko namamanid, ba? Wala rin nun? Wala rin po yun. Tinanong ko ng doktor, Sir, ano po bang problema mo? Normal naman po lahat. So bakit ka nagkaganyan? Para ka lang napraning. Tinanong pa ako. Parang ano ka eh. Oo. Parang symptoms pala yun ng anxiety and depression. Yung gano'n, na wala ka namang nararamdaman, but because you have developed anxiety and depression, ano na yung manifestations na yan, na there's something going on sa buhay mo. Oo, kasi kung mabilis yung heartbeat mo, syempre lalabas yun sa nila, monitoring na. And yet kung ang magiging diagnose nila ay normal naman, o ganito, ganyan. So, more or less parang mental na lang talaga. Tama ba? Probably, pero tinanong pa ako ano bang nangyari sa buhay mo prior to that. Okay. Sabi ko po, ayun, stress ako sa current work, kagaya ng my work. Then sa loob ng family, kasi nagkaroon po talaga ng scenario doon sa loob ng bahay na I believe na nag-cause and nag-trigger po ng aking anxiety and depression. Kasi never in my life po na sumigaw ako sa harap ng isang tao. Never in my life na nag-express ako parang mula sa personality. yung nag-express ako ng madness, ng anger, yung parang magagaling ka sa isang tao. Kasi po ako, kahit gaanong kasamang gawin mo sa akin, I will take it constructively. Actually, naisahan nila kami. Akala ko ito, talagang pastor nakaganang-gana na, alam mo yun? Kasi masyadong seryoso yung mukha, tapos bihirang magsalita. Hindi ko pa alam na loner yan, ha? Ang paniwala talaga namin, very cool, at saka mukha siyang Chaplin talaga. Alam mo sa mga university, di ba? Matikas ang katawan, diretso, ganyan, tas para bang bison na lalakad, tingnan kung may mga mali, nasusutsutan pagka nagkama. Ganon po siya nung una ko siyang makilala. At saka ang agad kong napansin sa personality niya,
hindi ito pwedeng biruin. Kailangan mag-iingat ako sa mga sasabihin ko, baka mapagsabihan ako, di ba? Pero nung nakita ko yung anggulong isa, nako! Huwag kayo magpapapahiya. Totoo yung sinasabi, don't judge the book. Yes. So, There's always the other side of the boat. oo, talaga. Kasi masyado kang seryoso. Meron ako isang experience sa kanya. Magpipresent siya sa akin ng project. Yung naalala mo yun sa second week. Talagang naka-folder. Pwede naman kami magkwentuhan na. Pero meron siyang presentation sa black and white folder. Ito po sana ang gagawin po namin. Ito yung second week. Yung homiletics yun. Tapos sabi ko gano'n. Sabi ko, grabe naman to. Pwede naman yan sabihin sa akin, Ate Rose, o Ma'am Rose, o Tita Rose, o nanghinan, di ba? Pwede po ba kami ganito gagawin namin project, ganyan. Pwede naman kami ako ganun kausap. Abay, umupo pa sa tabi ko. At saka may dalang folder. Nakala mo para ba akong kliyente na bibili ng condo. Talagang may presentation. Sabi ko, grabing formal itong taong ito. Pero, pero makikita mo na loner. Kasi hindi siya, parang, although siguro sandali pa lang kami naging magkakilala, pero nakasama namin siya sa Iloilo mission namin. So, nung makita ko siya, parang sabi ko gano'n, malalim tong taong ito, alam mo yun, parang malalim ka in a sense na hindi lahat sinasabi mo, kapag may reservation ka, totoo pala. So, nung dinadaanan mo na to, ikaw ba mismo sa sarili mo, meron kang nakitang kasi kung taong bahay ka, wala kang barkada, wala kang tropa-tropa, gano'n. So, ibig sabihin, very thin line lang din ang mapapansin mo, pinagkaiba, nitong nag-undergo ka ng depression, at saka kung time na normal ka. Kumbaga, since loner ka, so you are used to being alone at wala ka. Ngayon na nag-undergo, nung nagkaroon ka na ng anxiety mo, you're still alone, di ba? Ang pinagkaiba lang siguro is the way ng thinking mo. Tama Yes ba? Dati po, since loner ako, gusto kong napag-iisa. Gusto kong mapag-isa. Gusto ko lang magbasa ng libro, etc. Dami kong nababasa mga libro, sobrang dami. Even nasa college level ako. Talagang nagbabasa ako ng libro. Nagkaroon ako ng different universe sa isipan kasi nga, ang buhay ko na nasa libro lang eh. Tapos ang binabasa ko pa po, mga classic. So ibig sabihin, dinadala ako sa sinaunang panahon. So wala akong identity ng current situation, but yung nasa settings ng libro. Dati gusto ko yung ganun scenario, yung situation setups. Pero na-experience ko po yung depression and anxiety. Ayoko lang mag-isa. Ayaw mo nang mag-isa. So it's a torture po kapag mag-isa ako. Bakit? Kasi nga dahil doon sa... Meron ka bang... mo sa isipan. Oo, meron bang takot ka na baka may gawin ka sa sarili mo? Kaya ayaw mo mag-isa? Hindi po gano'n. Ang nangyari po sa akin, ayoko mag-isa baka kasi anytime mag-collapse ako, atakihin ako, matay ako, at walang kasama. Walang makakita sa Dumating yung time na na-stress ako kasi nga baka dumating yung buong, namatay ako ngayong oras, lumipas ang isang buong araw, wala pa nakakaalam. So, ayoko ng ganung setup, parang kung mamamatay man lang po ako, gusto ko right there and then, may makakaalam na. Hindi mo naman Lord, sana pag namatay ako, nasa palengke ko. Para makakita ako. Oo, ganun, parang may nakakaalam. Oo, para makikita ka nila agad. Totoo yun. Tapos, pag Hindi ko naman naisip, maglagay kaya akong sa CCTV, sa bahay namin, para pag nag-collapse ako, bumagsak ako, may makakita sa akin. Yes, funny it may sound, pero Oo nga. ganun ang nangyari sa akin, parang ayokong mapag-isa. Natatandaan ko sila, pastor, sila, MJ, talagang tinetext ko yung kinakausap ko yung kapag nahihirapan ako makatulog, parang pag hindi ko na kaya talaga na mag-isa lang kasi ako sa bahay, sa kwarto, yung mga kapatid ko nasa ibang rooms.
Parang, Hindi mo naman sila magsama-sama tayo dito para pagbabaksak ako, alam mo ha? Hindi naman. hindi na lang. Kasi ayoko rin sila makita. Ay, Nakaka-trigger. grabe. Pero yun, and very thankful kasi during that series and painful season of my life, there was this couple, sila Pastor Nan at Ate MJ, they willingly and they warmly welcomed me doon sa bahay nila to stay for a while while I was coping for this depression and anxiety. Kasi otherwise kung mananatili ako sa bahay, baka mawala na rin ako ng tawag doon, sanity. Oo, sanity. Mababaliw ka. Mababaliw ako. Kasi talagang palapit na ako dun eh. Isipin mo mababaliw. Pero bakit hindi ka nag-seek ng professional help? Unang-una po sa lahat, hindi ko alam kung paano, in denial. Tapos gusto ko siyang kalabanin on my own. Because naniniwala ko ng Kristiyano naman ako. Kaya ko to, matibay ako, matatag ako, malampas ako to. Pero the more I do that, the more I think about that, mas lalo akong lumulubog. Kasi inilayo ko yung sarili ko sa tulong ng ibang tao. Kaya it's really God's timing and God's leading na din talagang. Alam mo yun, Saka kasi mag-open up ka. Oo, kasi ang isa ring problema ngayon talaga sa society natin, sa ginagalawan natin mundo ngayon. Napakahirap magpa-appointment, no? Very seldom din yung dati meron kasing mentalidad na pag ikaw nagpa-tingin ka sa psychiatrist, isipin na baliw ka, ganyan. Oo, so ayaw nila ng gano'n. Kaya ang nagiging ending talaga, mas lumulubog sila ng lumulubog. Maraming, ang sinasabi niya sa atin mga ka-journey, kailangan ma-identify mo na kung ano yung talagang anxiety, dahil iba siya, iba yung depression, iba naman yung nalulungkot ka lang, diba? Pero pag meron ng ganong senaryo, kamukha ng sinabi niya mga sintomas na meron, kasi yung mga ibang nagsusuicide, parang may bumulong sa akin kasi meron din ganon ikaw. Meron yan. Ano sinasabi sa'yo? Tumalong ka, basa-gasa ka. Wala naman talaga audibly na maririnig ka na. Oo, pero yung sumagi lang sa isipan mo na the only way to stop yung nangyayari sa isipan mo is to kill yourself. Kasi hindi mo kayang pigilan eh. Kahit anong distraction ang gawin mo, kahit anong pagka-busyness ang gawin mo, patuloy siyang tumatakbo. And the only way talaga is to hurt yourself and to end up your life. wala kang nasabihan na gusto mo magpakamatay. Wala po. Kasi ano lang naman, sumagi lang sa isipan pero hindi ko siya in-entertain. Oh, that's good. Kasi dumaan lang. Yeah. Hindi mo siya winelcome. Yun po ang isa sa benefits or blessing kapag may relasyon ka sa Diyos. Doon ka binantayan ni Lord. Kasi sa mga ganong situation, hindi mo man nararamdaman siya, pero alam mo na He is working doon sa likuran mo at ginagabayan ka niya towards doon sa labas ng tunnel. Kaya nga po, the room will remain dark until you open the window. When you wake up in the morning, di ba? The room will remain dark until you Open the window or the door. Kasi kahit alas 7 na ng umaga yan, madilim pa rin sa room mo. Unless you open the blinds, the doors, the light will pass through. At saka ba't di ka magbukas ng ilaw? Yes. Sarado. Oo, diba? Mas maganda kasi kapag bigla na bubuksan. Aesthetic. So paano mo, ano naman ang mga ginawa mo para makalabas ka dito sa tunnel of darkness na ito? Ano ba sa pagbukas mo ng bintana at saka ng pintuan? There's this one verse po na talaga nag-instill sa isipan ko, James 1 verse 12. Blessed are the man who remains steadfast under trial. Diba? Yun yung exposition ni James dun sa mga early believers. Talagang, regardless kung anong trial, situations ang nararamdaman mo, you remain blessed and steadfast. Why?
Hindi dahil sa mga nangyayari sa paligid mo, but because you have this character and attitude that is rooted from Christ. That you have this Holy Spirit na, okay na nararamdaman mo yan, na-experience mo yan, but that will not harm you and that will not destroy you. So yung pagkabasa ko po nun, parang na-refresh o na factory default yung aking mindset na, you experience this for now, but the Lord will make you through. Yun yung parang sa footprints in the sun, di ba? Na parang Yes po. iaano ka niya. Pala, tutulungan ka niyang Yes. makatawid dyan. Yes. And one confirmation from the Lord din po is when I was struggling and having this anxiety about death. Is yung one Sunday, nagpipreach si Pastor, and then he mentioned na ikaw, sa na-experience mo ngayon, you will remain immortal hanggat may plano ang Lord sa buhay mo. And I embrace that word. Because I know God has a plan for me. Nasa mission ministry, nasa mission field. I know that the Lord will be sending me sa nations, sa fields, doing His work, ministry for the expansion of His kingdom. And that purpose and that goal and plan na meron sa'yo sa Lord, you just have to embrace it. Yun yung naging antidote doon sa fear na meron ako. And since that day po, yung James 1:12, yung affirmation from the pulpit sa Word of God, unti-unti po, nagbabanish yung dark and shadow sa mind mo. Kumbaga, parang parang bigla kang binalik ni Lord dun sa purpose niya sa'yo. Yes, no. Kasi, para po sa kaalaman ng ating mga ka-journey, si Brother Orlando po ay ministry partners din po ng Sharing Hope Today. No? At nakasama namin siya sa mission namin sa Iloilo. And we are hoping and praying na makasama pa rin namin siya sa mga susunod na mga mission na kung saan dadali ng Panginoon ng Sharing Hope. Pero ngayon ko lang nalaman na mission ministry head pala siya. Hindi ko alam. Kasi kami, lagi ko nga sinasabi, hindi lahat naman missionary tinawag, di ba? Yung iba naman gusto lang nila kasi akala nila may passion. How I really wish na gano'n. Pero kasi kami, simula ako, 40 years na kami sa mission, pero hindi ko maalala kung may mga incident na nag-mission kami, pero nakapag-side trip kami ng pasyal. Parang wala akong masyadong memory of that. No? Basta kami mission, pag natapos ang mission, alis na, gano'n. Yes. Kung meron man, kung gusto mong balikan yung isang lugar, babalikan mo siya as pleasure, not mission. No? Kaya, sa bagay, iba-iba naman eh. May mga missionaries din kasi talaga na the reason why they are going into mission is because they really love traveling. Pero kami, lalo sa akin at sa buong pamilya ko, wala kaming ganon. Wala kaming ganong mga experience. No? So, sa kamukha mo na siya po ay napasama sa amin kasi talagang nagkaroon din ng word na sumama sa amin at naging blessing din talaga siya sa team namin at we are now praying sa mga future mission trips namin na makasama siya. So, kung halimbawa na na-embrace mo yun, na talagang may purpose sa'yo si Lord at mananatiling iaayos niya yung buhay mo dahil in preparation to whatever the Lord will call you sa pag-mission, di ba? So, parang doon ba nagsimula na namatay na yung tumatakbo, napagod na yung tumatakbo sa isip mo? Yes, so, talagang naridim ako ng Lord doon na it's such a blessing po yung nakasama ko sa Iloilo kasi alam ko yun yung aking boiling point na kung saan I have finally overcome my anxiety. Kasi kung matatandaan niyo po, nakaka-assign kami sa preaching, di ba? Pagdating ng Sunday. So throughout that week po, I was preparing for the sermon. And yung binigay sa akin ng Lord na message or content text is from the Habakkuk.
So doon, inaral ko si Habakkuk, yung mga experiences ni Habakkuk, and I related with him. Parang ikaw yun. Kasi si Habakkuk po, he was so very depressed dahil sa ginagawa ng mga kaaway sa kanila, even yung ginagawa ng Lord sa buhay niya. Sabi nga ni Habakkuk, Lord, alam ko masama kami, pero bakit naman yung binigay mo sa amin yung mananakaw? Sobrang sama. Kung ikaw ang magja-judge sa amin, matatanggapan namin eh. Pero ikaw, sending Babylonians to conquer us and to defeat us, parang hindi namin matanggap yung Lord. Kasi parang sa pulsa mukha namin na parang, bakit naman sila pa? Bakit naman sila? Masama na kami, pero mas masama pa yung pero binigay ng natalo Lord. nila kami. Yes. And then the Lord gave him a vision na yes, they will conquer you, they will discipline you, pero at the end of the day, I will also discipline this nation. Yung Babylonians na to, sinakop sila ng mga Assyrians. So yun yung nakita ni Habakkuk na ang ginagawa ng Lord sa buhay natin, number one ay purposeful. So regardless kung yan man ay masakit, hindi mo maintindihan, or wala ka talagang idea sa nangyayari, it gives you pain, etc. It is purposeful. It will remain purposeful because it is from the Lord. And then, sa mga time and moment na hindi mo alam bakit ito ginagawa ng Lord, bakit kailangan maranasan to, bakit kailangan Deserve mo ba to? deserve mo to. Lord, I worship you, Oo. I serve you, lahat. Kasi gano'n naman ang mga excuses ng mga Kristiyano eh. Parang, Lord, I am good, but I don't deserve this. Bakit Oo, yung mga nagsaserve nga ako sa'yo eh. bakit yung mga wicked they prosper? Pero ang sinabi sa akin ng Lord doon, yung wisdom niya is sobrang infallible. So never na magkakamali ang Diyos sa kung ano ang iaalaw niyang mangyari sa buhay mo. And dun sa infallibility ng wisdom ng Lord, meron ng endpoint yun. And that endpoint is victory in Christ. So you will suffer for now, but you will end up victoriously. Kaya sabi doon, babalik po tayo sa James 1:12. Blessed are the man who remains steadfast under trials. Kasi totoo po yun eh. You will develop the steadfastness in your heart because you trusted in the Lord. Because you know that the Lord is building this character in you in preparation towards gagawin ng Lord. Kumbaga pwedeng gamitin ni Lord yung pinaranas sa'yo para yan din. Lagi ko itong, doktrina ko to sa sarili ko na pag ang isang tao, kunyari, dumaan sa kamukha ng pinagdaanan mo, the best person who can minister to a person who's undergoing sa pinagdaanan mo issue, kaya ka pinaranas sa'yo ng Lord itong sufferings na to, itong pains na to. Kasi gagamitin mo ito to really bring glory to God. And ma-realize itong tao na to na pwede at kaya, diba? Tawag dito, gusto kong bigyan ng punto yung sinabi niya, kung feeling natin we don't deserve whatever situation that we're in now, no? Yung kinakalagyan natin na sana itong sakit na to, o sana itong suffering na to, itong pain na to, sana dito na lang sa kapitbahay namin kasi chismoso to, naninira ito, ganyan. Yes. O kaya magpo-point tayo ng finger sa ibang tao na, Lord, parang uutusan ko ba si Lord na, Lord, yung tao na yun talagang masalbahe, talaga ganito, ganyan. Tandaan po natin, each time we point our fingers to anyone, there are 3 more fingers pointing at us. Kaya wag nating laging ikumpara ang sarili din natin sa iba that we are better than them. Kasi, may purpose si Lord. Hayaan mo siyang ganyan. Kasi pananagutan din naman niya yan. Pero ikaw yung sufferings mo, you need to understand why. Yes. Ito kasasabi ko lang to sa isang pastor last Sunday. Kailan ba ako dumating? Last Wednesday. Kasasabi ko lang to sa isang pastor. Ang sabi ko gano'n, I believe that the Lord allowed you to suffer. Kasi makatibo ang katawan niya, meron siyang nararamdaman. Ang sinasabi niya, naglilingkod naman ito, kilala ko yung taong yun, talagang man of God siya, and all that.
So, yung mga taong may mga galit sa kanya o ayaw sa kanya, parang they are rejoicing kasi nakikita nila nagsasuffer ito, na itong pastor na to. Pero, ang sinasabi ko dito sa pastor na to, sinasabi ko lang na, pwedeng ang nakikita ko lang dyan at ang nararamdaman ko, yung pinapadaan ka ni Lord dito sa sufferings na to, dito sa pain na to, dito sa sakit na to, na hindi nga malaman ng doktor ko anong sakit. Yes. Pero, dapat mong maintindihan na may purpose si Lord. I don't need to remind him that, kasi pastor siya eh. Pero kailangan ko sabihin, kasi yung sufferings na yon can be used later on dahil merong pinapagawa sa kanya si Lord. At sabi ko ganun, yan nga yung parang, ang ano ko, this will be a great testimony in the making. Na pag ito, napagtagumpayan mo, pag ito nadaanan mo, pag ito nalakpasan mo, pag ito natawid mo, ay naku. Pag yung susunod mong pagtayo, pag-share, dala-dala mo itong testimony na to. Ganun din sa'yo, parang, parang feeling mo hindi mo deserve. Pero ang ganda ng realization mo because you were able to understand na there is a purpose. May purpose si Lord. Bakit mo ito dinaanan? And with the guidance with the guidance ni na Pastor Kero sa kanila Direct MJ, nagawa mo yun. Kumbaga, somebody guided you. Kasi kailangan naman talaga natin. Lahat tayo, lalo kahit sa mga pastor, they need guidance. They need, kumbaga, kailangan din nila ng may mag-oversee sa kanila, may aalalay sa kanila. Kasi wala naman pwedeng magsabi sa atin na we can do it alone. No? Yes, Yan, kamukha nun sa'yo na nangyari. No? Pero sa palagay mo, nung eto na-overcome mo na, so naiintindihan mo na, ano ang pinaka-learning mo talaga sa lahat ng sitwasyon. Pero ngayon, na-overcome mo Yes. Totally by the grace of God, talagang, I'm different now than I was. Talagang iba talaga ako dati. At ngayon, na talagang purposeful na yung buhay ko, parang nirevert ka ng Lord doon sa pinaka-first calling niya sa'yo. May-share ko lang po, during that time nga po na nag-struggle ako, parang napapa-assess ako parang may na-commit ba ako sobrang laking kasalanan? Na hindi ako aware, ba't nangyayari sa akin? And then I realized, dalawa lang ang pwedeng maging source ng suffering either consequence for the sins or testing of faith. Then the Lord has confirmed na He's testing me. And He is developing something in me that He would use in the future. Sabi nga po, yung tinawag ng Lord si Moses to rescue the Israelites in the Egypt. It's not about Moses because the Lord heard the crying of the Israelites. That's why He called Moses. So kung i-reply ko po yun sa isipan ko, maybe the Lord is preparing me now because He heard somebody's crying out there in the mission field. So parang napaka-laking comfort na gagamitin ka ng Lord for His ministry, to be part of His ministry nga po, na, magamit ka ng Lord mightily and powerfully. Bago ka man lang niya kunin, at least you get to experience working with the Lord side by side. Kapag nahihirapan ka, God is there with you. Pag nakakalimot ka sa calling mo, God is there to remind you. Pag napapagod ka, God is there to uplift you and to carry the burden with you. Kumbaga buhay na patotoo ka na sa kabila ng mga nangyaring anxiety sa'yo, lalo na yung kahit yung takot. Parang parang na-realize mo sa sarili mo na meron tong purpose at ngayon mas nasagot mo yun. Nalaman mo, na-discover mo kung ano yung purpose mo. At siguro ikaw yung time will come. Kumbaga, time will come na na maraming nakapilang kailangan mong counselan. Kasi, ikaw yung merong spiritual authority to counsel, to give advice dito sa mga tao dito. Kasi naiintindihan mo sila.
minsan kahit ako may mga um, masakit pakinggan. Parang dati may nagsabi na, hindi mo alam si Sir Rose kung ano yung pinagdadaanan ko kasi hindi ka hiwalay sa asawa. Alam mo, syempre nagpintig yung tenga ko doon. Sabi ko, kailangan ko pang hintayin na mahiwalay ako sa asawa para lang malaman na maganda ang plano ng Diyos sa'yo. Diba? Hindi ko naman kailangan maranasan humiwalay sa asawa for me to understand yung situation. Kasi ang talagang lagi nilang babalik tayo doon sa ano yung purpose ni Lord. Maganda pa sa mga pastor, no? Each time they feel down or they feel discouraged, the Lord always convict them to be reminded of how they are called. Kumbaga, binabalikan talaga nila. Marami na akong pastor na naringgan na, alam mo, nung galit, ito lang, parang, ni-remind ako ni Lord, parang na ako tinawag. Yung pagkasabi sa kanya ni Lord na tinawag kita para mag-pastor, mag-evangelize, dito sila humuhugot ngayon ng energy nila, ng motivation nila, na oo nga pala, kaya kailangan magpalakas ako, magpagaling ako para ma-serve ko yung purpose ng pag-atawag ko. Lahat po tayo ay normal na tao na merong kahinaan, meron tayong mga lowest point ng mga buhay natin. Kaya siguro, let's just stay connected with God. Gusto ko, bago ko hingan ng parang last word. Last supper, last word, hindi naman. Last will and testament. Kita nyo, di ba? Hindi naman seryoso. Ako na seryoso, parang, hindi po madali ang pinagdaanan niya, no? Sa kwento na narinig natin. Naniniwala rin ako na sino man ang dumadanas ng dinanas niya ay hindi rin madaling, alam mo yung gusto mong kumawala, gusto mong umalis doon sa sitwasyon mo, pero hindi mo alam paano o kung kailan o anong style, anong strategy mo. Siguro better na sikapin niyo po na humingi talaga ng professional help kung kaya. O kaya humanap ng kausap. Ito ang naalala ko kay Dr. Kay na nagsabi siya na pag ang isang tao mayroong sinyalis na gusto niya magpakamatay, magbigay ka rin ng panahon sa tao na yun. Kasi pwedeng may mga tao na gusto magpakamatay pero hindi sila nagsasalita. Pero once na nagsalita daw ang isang tao ng gano'n, humihingi na raw sila ng tulong. So, kumbaga parang sinyalis ito na ayoko itong gawin pero kailangan may sumaklolo sa akin. No? So, sana ngayon ako actually ngayon ko lang na intindihan yung may tumatakbo sa isip ng hindi mo nakokontrol. Yung pala yun, yung talagang battle na hinaharap ng taong may anxiety, no? Kumbaga, ayaw mo sana, pero hindi mo siya napipigil, no? Kaya ang nagiging ending ng iba, meron silang ginagawang pero praise God, kasi kung tayo ay binigay natin ang buhay natin sa Panginoon, binuksan natin ang puso natin at siya ay nanahan sa atin, meron tayong maaasahan na sasagip sa atin sa mga ganong sitwasyon dahil because our God is an all-knowing God. No, bago mo palang isipin humingi na sa klolo, mararamdaman na ng ating Panginoon na kailangan mo ng tulong. And therefore, gagawa siya ng paraan para masaklolohan siya. Tulad na nangyari sa kanya na hindi man siya nakapag-seek ng professional help. Dinala niya yung sarili niya sa emergency room dahil sa alam niya kailangan niya na ng tulong ng ospital. Pero ang isang mapapansin natin kahit normal, no, yung pag-rescue sa kanya ng Panginoon, sabi ganun, the Lord is always on time. Hindi siya late, hindi siya early, diba? On time siya lagi. At thank you din sa mga taong ginagamit ng Panginoon para makabalik tayo doon sa sarili nating bait, kumbaga, sa sarili nating isip, no? Sa mga senses natin, sa right senses natin.
Kaya may pag-asa, ano ba sa page, ano ba yung Facebook account mo, Orlando Aton? Yes, Orlando. Orlando Aton, sa mga viewers namin na dumadaan sa pinagdaanan niya, pag merong nangangarera sa isip nyo, o kayo mga sa palagay nyo, meron kayong problema sa mga katulad na sa kanya, Orlando Aton po ang Facebook account niya, no? Pa-counsel na lang po kayo because wala akong nakikitang best person to really minister to you kundi ang isang taong tulad nyo ay dumaan sa pinagdadaanan nyo. Tama ba? So, asahan mo na may mga mag-PM sa'yo, huwag ka masyadong suplado. Hindi mo naman kailangang i-accept as friend, pero you can use this platform na ma-share mo yung testimony mo na yan, na marami din ang mapagpapala ng dahil sa'yo. Kung nagawa po ng Panginoon na i-ahon siya dito sa depression o sa anxiety na naranasan niya, sa takot na naranasan niya, no? At ngayon ay meron na siyang, kumbaga naghahari ang kapayapaan, ang peace, no? That passes all understanding. Kumbaga ngayon naiintindihan mo na ang lahat. Then, pwede rin po itong mangyari sa inyo. Posible rin po mangyari ito. Hindi mo kailangan ilagay sa iyong kamay. Yung mga kung ano yung naririnig mo, kung ano yung mga bumubulong sa iyo dyan, no? Humingi ka lang ng kahit bulong lang sa Diyos, kahit bumulong ka na kailangan mo ng tulong. I believe the Lord will going to deliver you in that situation. Tama ba ako? Yes. Tama ba yung mga sinasabi ko? Tama na po. Kung ano yung papayag dyan. For those who are experiencing the same po, ito ang advice ko sa inyo is talagang do not fight the battle alone. So, wag na wag mong kakalabanin yung mag-isa kasi based on my experience po, hindi ko po kinaya regardless how firm I thought myself was. So, ang nangyari lang po talaga niyan is let God fight for you. Immerse yourself in the scripture. Ako po natatandaan ko, talagang nagbasa ulit ako ng Bible from Genesis. After itong Even during that time, kasi gusto kong dumating yung time na kung kukunin man ako ng Lord, yakap-yakap po yung Bible. Kasi bago ko Iba yung sinabi. Kala ko ba naman? you know, and then immerse yourself, sa palengke. write a journal. Ako nagjo-journal ako that time. After ko ma-read yung Bible, yung book in the Bible, nagsulat ako ng journal. So ano yung mga natutunan ko, ano yung nililid sa'yo ng Lord. So nakakatulong yun to examine yourself and at the same time to experience God in the midst of trials and mga situations na kami man. Worship the Lord, pray to God, depend on Him. Yun po ang pinakamahalaga. Depend on God, not on other else. Diba? Ang ganda. Pero ngayon payapa ka na. Yes. Peace. Yeah. O diba? Peace is at hand because Christ is with me. Talaga naman I am part of the Holy Spirit po. Ayan. Kaya sa ating mga ka-journey, Orlando Aton po sa Facebook, yan po ang kanyang FB account. No? If you need somebody to talk to and at naghahanap kayo ng mga taong palagay niyo makakaunawa at intindi sa kinakalagyan ng ngayon. You may have this hesitation na magsabi kasi pwedeng hindi isipin na hindi nila kayo man naiintindihan. Pero ito po ang isang tao, buhay na patotoo kung paano na dating nag-struggle sa kind of anxiety and depression, pero ngayon ay may buhay na payapa kasama ang ating Panginoon. Maraming pong salamat at sana po ay napagpala kayo ng aming episode ngayon. Tanggapin mo. Puro ganito lang kami. Pero syempre, natatanggap naman nila yan. Ang token from MX3, no? Thank you ulit kay Ma'am Gina Espejo at marami pong salamat sa lahat ng sumusuporta. And as you purchase their products, ay nakakatulong po kayo sa mga missionaries na kamukha namin. No? Kasi pinang-susupport siya nila sa mga missionaries. Kaya, don't forget to like,
share, and subscribe our YouTube channel and our Facebook account, Sharing Hope Today with Rose and Dulce. At please hit the notification bell para nang sa ganon, every time na meron ko po ng upload ay nanonotify po kayo. Magkita-kita po tayo sa susunod na episode namin. Very interesting din po ang aming magiging bisita ay isang doktor, isang psychometrician, at the same time ay doctor of medicine na magtatalakay sa atin tungkol sa very interesting topic about mental health. No? Marami tayong matututunan sa kanya at kung sino po yung mga dumadaan sa pinagdaanan ni Brother Orlando at sa lahat ng viewers natin, yung susunod na episode ay kaduktong po ng pinag-usapan namin ngayong araw na to. Marami pong salamat at muli ay nawa ay napagpala kayo ng episode namin na ito sa Sharing Hope Today with Rose and Dulce. See you next week. God bless. Bye.